Ayan guys, ito yung mga ingredients na gagamitin ko sa aking lulutuin. Magluto ako ng pizza. So, una kong ginawa yung bell pepper. Ayan, hinugasan ko siyang mabuti. Pwede yung gumamit ng kulay yellow na bell pepper dyan guys, or yung kulay red. Pwede rin naman. So, after kong nahugasan, hihiwain ko na siya. Pero tatanggalin muna natin yung buto niya. Masarap ilagay ito sa pizza guys kasi ano siya, manamis-namis kapag halimbawang kinain mo na siya. Kasi kinakain nga yan ng hilaw eh. Ayan guys, siniwa ko siya ng maliliit kasi yung gagamitin kong dough niya is yung sliced bread lang, maliit lang din kasi. Ayan. So, kailangan maliit lang din yung hiwa ko dun sa bell pepper. Pero kung yung dough mo yung bilog talagang pang pizza, yung malaki, kahit yung isang buong ganyan, yun na lang yung slicein mo maliliit. Kahit hindi mo na siya hiwain sa gitna. Ayan yung ginamit ko dyan guys, isang buong bell pepper lang na malaki. Marami na rin akong nagawa na pizza. Kasi dahil nga sa maliit siya, so konti-konti lang din yung lagay. Tapos marami rin ako ingredients na nilagay para mas masarap. Yung isang buo nitong bell pepper guys, isang piraso lang yung malaki, worth 24 pesos na siya. Mahal kasi yung ganitong bell pepper, mahal yung kilo niya. Ayan, ganyan kadami yung isang buo. So, after kong nahiwa guys yung bell pepper, sinunod kong hiniwa yung ham. Yung ginamit kong ham dyan, yung sweet ham. Kasi mas masarap, mas gusto ko kasi yung ganyan. So, hiniwa ko siya, yan, pa square na maliliit lang din. And guys, isang pack yung ginamit kong ham dyan, sweet ham. 60 pesos yan yung binili ko.
So, ayan na siya lahat guys nung nahiwa ko na. Ayan, sunod ko na ang prepare na hihiwain guys, yung sibuyas. Sibuyas na puti yung ginamit ko dito kasi para mas maganda siya. Manamis-namis din kasi siya kapag nilagay mo. Compare dun kasi sa red, matapang kasi masyado yon. So, dalawang sibuyas lang yung ginamit ko guys na medyo katamtaman yung laki niya. Ayan, hihiwain ko rin siya ng maliliit guys. After ng sibuyas, sinunod kong hihiwain yung Eden cheese guys. Yan yung Eden cheese na ginamit ko dyan. Yung easy melted siya. Yung quick melt yung ginamit ko. Para kapag halimbawang nilagay na natin siya sa oven, agad-agad siyang magmi-melt. Hindi kasi kagaya nung normal na cheese. Matagal kasing mag-melt yun kung hindi mo talagang lulutuin. Ayan, hihiwain ko lang din siya ng 5 square guys. Hinati ko siya kasi yung kalahati is i-grated natin kasi yun yung ipapang toppings natin. Nung bumili ako niyan guys, ang mahal pala ng ganyan. Yung bili ko na isang pirasong ganyan is 100 pesos na. Yan, after guys na prepare ko yung cheese, sinunod ko naman yung ketchup. Del Monte yung ginamit ko. Masarap siya kasi manamis-namis na maasim-asim. Pero pwede din kayong gumamit ng ibang ketchup or tomato sauce. Yan, nilagay ko lang naman sa isang mangkok yun. Tapos sinunod ko na rin yung pag-grate natin ng cheese na itatoppings natin sa ating pizza. Sa pag-grate nitong cheese guys, mas maganda na bago mo siya gadgarin ng ganyan, ilagay mo muna siya sa freezer, yung matigas siya para hindi siya nababali. Yan kasi nakalimutan ko siyang ilagay, magagawa na ako kaya wala nang time na ilagay ko pa, kaya makikita mong nababali siya. Pag halimbawang nilagay mo kasi siya sa freezer, matigas siya, nun maganda yung result kapag halimbawang ginadgad mo na siya dyan. So, ayan yung ingredients natin guys. Ketchup, ginadgad na cheese, ham, ayan, mini-square na cheese, ayan yung ating sibuyas, at saka bell pepper, at saka pineapple chunk. Ayan guys, yun yung ginamit kong bread. Wala kaming dough, kaya sliced bread na lang. So, una natin gagawin yan, yung ketchup, bubudbura natin or papahira natin yung sliced bread natin. Ayan. Hanggang malagyan lang siya lahat. Wala akong nabiling dough at saka wala rin kasi kaming oven na pang aanuhan ng pizza. Yung oven toaster lang. So, sakto lang kasi yung sliced bread na gagamitin ko. Ayan.
So, after nalagyan guys ng ketchup, susunod nating lalagay is yung in-square-square natin cheese. Sa paglalagay guys ng cheese, dapat hindi masyadong madami kasi kapag nag-melt na siya, tsaka kinain mo, maalat na siya. Kasi, at saka lalagyan pa rin natin kasi siya ng toppings na ginadgad na cheese. So, after ng cheese guys, nilagyan ko na rin siya ng ham. Ayan. Lagyan lang natin siya lahat. Yung paglalagay pala ng cheese guys, dapat sa gitna lang siya, hindi sa gilid. Kasi kapag halimbawang nasa gilid, pag nag-melt siya, aapaw siya. Tapos masusunog yung gilid niya. Nasusunog agad yung cheese kapag umapaw siya sa gilid. Ayan guys, after ng ham, sinunod ko na lang yung bell pepper. Ayan. So, nilagyan ko lang din siya na sa lahat ng party niya. Ayan. Mas maganda kung mas malaki yung ano mo yung dough mo Kasi mas malalagyan mo ng mas maraming toppings. Kasi yan, maliit siya. So, limited lang yung mailalagay mo. Ayan guys, after nung bell pepper, sinunod kong nilagay yung sibuyas naman. Ayan. Hanggang sa maubos natin lahat yung ingredients na ilalagay dyan. Mas marami guys na toppings, mas masarap Wala pa ngang meat. Actually, pwede pa siyang lagyan ng meat. Yun nga lang, masyadong maliit yung ating tinapay. So, hindi nakakayanin lagyan pa. Masyado nang mapupuno. Baka hindi na maluto yung loob niya. After kong nalagay yung sibuyas, nilagyan ko na siya ng toppings na cheese. Ayan. So, unang try ko yan guys, kaya hindi ko alam na dapat hindi masyadong maraming cheese kasi maalat siya. Tapos, nakalimutan ko, dapat na mauuna yung pineapple chunks bago yung cheese. Kaya nakalimutan ko, nahuli kong nalagay yung pineapple. Ayan, so nalagay na natin lahat yung ingredients yan guys. Susunod natin, isasalang na natin siya. Ayan, 10 minutes siya guys, luto na siya. Pero alalay lang dapat yung temperature niya kasi mabilis lang yan masunog. So, nung una kong luto, dahil hindi ko alam kung gaano katagal siya lulutuin, kailangan naka-monitor ako. So, ayan na siya guys. Ayan na ang ating pizza. Craving satisfied kami niyan guys kasi talagang nasulit namin. Ilang slice, halos naubos namin yung isang buong tinapay. Thank you for watching guys. God bless everyone.